Papalapit na nga ang pagsisimula ng training camp kaya may ilang mga nagsasabi na ngayon sa Golden State na kung hindi nga nila makumbinsi si Jonathan Kumingang manatili sa team, nararapat na nga daw na ituloy na lamang ang pag-trade sa kanya dahil sa muling pag-ugong ng trade ni Kuminga. Sinamantala rin naman ito ng ibang mga interesadong kupunan kagaya ng Sacramento Kings. Ayon sa balita ni Shams ng ESPN, bukas pa rin ang trade offer ng Kings sa Warriors na bubuuhin ni Malik Monk bilang kapalit ni Kuminga. Hanggang gusto pa rin naman ng Kings na kunin si Kuminga sa isang trade, naniniwala sila ito ang pinakasaktong player na magagamit nila bilang kanilang franchise player sa mga susunod na taon. Balak rin naman ng Kings ibigay kay Kuminga ang starting position. Kaya ito ang isa sa mga dahilan bakit gusto nilang makuha si Kuminga sa Golden State, at syempre same thing with sa kampo ni Kuminga na gusto nang umalis sa Golden State Warriors. Samantala, para nga sa inyong kalaman, hindi pa kompleto ang lineup ng Los Angeles Lakers dahil meron pa nga silang 3 bakanting pwesto, 2 regular contract, 1 two-way contract na kailangan nilang kunin sa lalong madaling panahon bago ang preseason. Kaya maging ang superstar na si LeBron nagtatrabaho rin naman para mapunan ang kakulangan ng team. Sa katunayan, kumalat sa social media ang isang video habang kasama niyang nagpa-practice si Kevin Love na isa sa mga big man na target kunin ito. Well, alam nga ninyo na kasama na si Love sa mga player ng Miami Heat na itrenade noon sa Utah Jazz. Pero hindi rin naman niya ito nagustuhan kaya mas pipiliin na lamang nga nitong i-buy out ang kanyang kontrata, at kung sakaling mangyari yan, dediretso nga itong pipirma posible sa Los Angeles Lakers bilang kanilang pangatlong sentro na magiging rotation na gagamitin na rin ni Coach JJ Redick sa bagong season sa Oktubre. Sa kabilang banda, dahil nga kinapos ang New York Knicks sa kanilang kampanya last season sa pagkuha ng kampyonato, napilitan nga silang palakasin ang lineup sa pagkuha ng mga bagong malalaro. Pero hindi kagaya ng ibang team, kinailangan lamang nila ditong ipa-improve ang bench sa pagpapapirma kina Jordan Clarkson, Gershon Yabusele at si Malcolm Brogdon. Kabilang nga ang tatlong ito sa pinakamagagaling na role player na naging available ngayong offseason. Kaya maswerte ang team na nakuha nila ito. Lahat rin naman sila may kakayahang makapagtala ng malalaking puntos, so kung hindi naman maging isang difference maker sa kanilang bench na siyang magpapapanalo ng team. Alam nga nila ang kanilang role sa Knicks, kaya simula next season mas makakahinga ng mas maayos sa mga starters since hindi sila magkakaroon ng napakaraming playing time dahil may mga pagkakatiwalaan na rin naman ang mga bagong malalaro na ang kanilang coaching staff off the bench. Anong masasabi nyo dito mga idol?